Good day, fellow network operators. Gerald is here again to explain our newly created dashboard for NTC Compliance Report. Okay, so bago po ako mag-start, ito pong dashboard na pinapakita ko ay nasa live production environment na po ng client namin. Sila po ay nag-agree na ipakita yung live dashboard nila dito sa video. So, una sa lahat, bakit pa natin kailangan ng reports na kagaya nito? Ito po kasi yung itsura ng PDF file natin kapag nag-export tayo. So, kung nakakatanggap po kayo ng email or memorandum sa NTC, mapapansin nyo palaging sinasabi ng NTC sa email na ganito. Ito, nilagay ko po siya dito kasi bawal, hindi ko alam kung bawal, pero hindi po nila pinapublic yung email. Kaya mas okay na ito na lang yung i-highlights ko. Hindi ko na ipapakita yung buong email. So, ayun, kindly submit a report to this commission of the appropriate action taken regarding this directive not later than 5 days upon receipt thereof. Meaning, kailangan nating mag-submit ng documents na nagpo-prove na na-comply na natin ang memorandum. So, in Techne PDNS dashboard, we already prepared the report na compliant na ang isang client namin ay by just exporting the documents and ready to submit na sa NTC. Kagaya po nito. Ayan po. So, ayun. Explain muna natin kung ano ba yung nasa dashboard na to. Okay. Kung mapapansin nyo, ang dashboard na ito ay hindi siya ideal for live viewing. Very simple lang siya dahil nakafocus ito sa pag-export ng PDF sa time range na gusto natin at pag-export nito sa PDF. So, yung last na video na dashboard, yun po yung pang live viewing natin. So, dito po sa first graph na DNS policy hits over time, makikita dito yung time series graph natin at mga domain na ina-access. Mga domain na ina-access during time frame na naset natin, which is 30 days. And beside, sa domain, nandito din ang firewall hits ng domain, like ito yung max value. Dito makikita yung PDNS firewall hits ng domain na naselect natin sa time frame. So in 30 days, ito po yung numbers na na-hit itong domain na to sa firewall natin na binlock niya. Ayun po. So itong total naman, ito naman po yung overall firewall hits simula nung na-deploy ang PDNS na to. Then next, dito naman tayo sa first table natin na block DNS events. So, dito naman po sa table na to, makikita natin kung sino mga client ba yung nag-access at last na na-hit ng firewall para sa domain na yun. Naka-include na din dito ang PTR records ng IP. And another column is the domain. And syempre, yung timestamp na kung saan makikita natin yung last time na in-access ni client itong domain na to. And then yung time count, parehas lang ito sa total hits kung ilan yung ginawang attempts ni client sa block domain na yon. The next table, dito naman nakafocus lang kung sino ba ang domain na na-hits over selected time frame. Also, meron din tayong accurate timestamp na makikita kung kailan siya huling in-access. And yung total hits, again, yung firewall hits natin, parang katunayan na nahi-hit siya. Ayun po. And then, ayun, so na-explain ko na yung laman. Dito naman tayo sa pinaka-purpose ng dashboard na to. So dito po sa dashboard na to, pwede tayong mag-select ng different time frame, and then bukod doon, meron ditong search button. So for example,
Gusto lang natin makita sino ba yung nag-access ng Binance? Sino ba yung mga client na yan? Na-block ba talaga yan? So ayun, pag-search natin ng Binance dito. Ayan po. Susunod po yung dashboard natin, lilitaw siya. Makikita niya yung lahat lang ng domains and subdomains ng Binance. So ayun, kung gusto niyo ng report na ganun, pwede rin. So kung wala naman, wag nating lagyan. Ayun. Ayan po. Medyo hintayin lang natin siya mag-load dito. So ayan, nag-load na siya. Ayun po. So kapag sinelect natin ang 30 days at in-export natin to PDF, pag kinlik natin tong export PDF button dito, ayan po. So ayan, magda-download po yung file natin. Ito na po siya. Ayan. So, papakita ko rin dito. For example, ginawa natin siyang eToro. For example, eToro. Ayan. So, pag export ko, ang makikita ko dapat sa PDF ay ito lang. So, ayan, export natin. Ayan, na-download na. Then yan po. Yan po yung buong PDF natin. Kita po dyan yung kung ano yung nasa table dito. Ayan po kung makikita nyo. eToro. Ayan. Then action taken. Last access. Total hits. Ayan po. Ayan po yung PDF ready na na-submit sa NTC kapag nag-email sila sa atin. Okay, try naman natin dito, different time frame, 12 hours, export. Tanggalin natin yung eToro. Ay sorry, ibang file pala yan. Ito. Ayan. Ayan po yung last 12 hours natin. So, yun po. Yan po yung bago naming dashboard na kung saan madali lang makakapag-export ang user. Mag-click lang tayo ng time frame and makikita na natin at may export na natin sa PDF. So, yun po. Kung nagustuhan nyo yung video at gusto nyo ng ganitong system sa NOC nyo, contact lang po tayo. Pwede po direct kayo kay Sir Clip Perez or dito sa page na Techne Consulting. Yun lang po. Thank you.